Kumusta po kayong lahat, aking pinakamamahal na pamilya dito sa ating espasyo ng pag-asa at pagbabago. Maligayang pagdating sa isang usapan na hindi lang basta-basta makakapagpagaan ng inyong kalooban, kundi makakapagbigay din ng direktang daan tungo sa kalayaan mula sa anumang bumubulabog at bumubuhol sa inyong buhay ngayon. Ang araw na ito ay para sa inyo, para sa bawat isa na pakiramdam ay nakakulong, nakatali, at naghahanap ng kasagutan na gumagana kaagad. Alam kong marami sa atin ang narito ngayon dahil sa isang bagay na nagpapahirap sa inyo. Siguro, tulad ng isang kaibigan ko, pakiramdam mo ay parang isang lubid na pinagsama-sama at binuhol ng napakaraming beses ang buhay mo na hindi mo na alam kung paano sisimulan kalagan. Ang bawat pagsubok ay parang isang buhol at sa bawat araw na lumilipas, tila nadaragdagan pa ito at humihigpit. Pakiramdam mo ba ay ganito rin? Na sa bawat solusyon na sinusubukan mo, lalo lang itong nagiging komplikado. Kung ganito ang pakiramdam mo, pakinggan mo ako ng mabuti, dahil may ihahayag ako sa inyo na lumampas na sa maraming henerasyon at patuloy na nagbibigay ng himala sa buhay ng milyon-milyong tao. At hindi lang ito himala, ito ay dasal na gumagana at gumagana ito kaagad. Ngayon, pag-usapan natin ang mga buhol na ito. Ano ba ang mga buhol sa inyong buhay? Para sa iba, ito ay buhol sa pinansyal, utang na walang katapusan, trabahong hindi sapat, pangarap na hindi maabot. Para sa iba, ito ay buhol sa relasyon pamilyang nagkakawatak-watak, pag-ibig na naglalaho, kaibigang nagtataksil. Mayroon din namang buhol sa kalusugan, karamdamang matagal ng pinapasan, pagod na hindi mawala, pag-asang lumiliit. At syempre, ang pinakamabigat sa lahat, ay ang buhol sa espiritu, kawalan ng pananampalataya, pagdududa, at pakiramdam na mag-isa ka sa mundo. Naalala ko si Aling Nena. Si Aling Nena ay isang masipag na tindera ng gulay sa palengke. Sa buong buhay niya, ang tanging pangarap niya ay makatapos ng pag-aaral ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Pero napakaraming buhol ang dumating sa buhay niya. Nagkasakit siya ng malubha, halos hindi na makabangon. Naubos ang ipon niya sa gamutan. Tapos ang anak niya, na noon ay napakatalino, ay nawalan ng gana mag-aral dahil sa hirap ng sitwasyon nila. Pakiramdam ni Aling Nena, lahat ng pangarap niya ay nakatali sa isang malaking buhol na hindi niya kayang kalagan. Umiiyak siya gabi-gabi, nagtatanong sa Diyos, bakit po ganito, Panginoon? Wala na po ba akong magandang bukas? Sa bawat dasal niya, pakiramdam niya ay lalo lang humihigpit ang buhol. Sino sa inyo ang nakaka-relate sa nararamdaman ni Aling Nena? Yung pakiramdam na parang buong mundo ay nakikipagsabuatan para lang pahirapan ka. Ang bigat ng pakiramdam na para kang nababalutan ng isang kumot ng kawalan ng pag-asa. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento ni Aling Nena, at hindi rin doon magtatapos ang inyong kwento. Dahil sa loob ng bawat buhol mayroong aral. At sa bawat dasal mayroong pag-asa. Ang bawat buhol ay hindi isang sumpa, kundi isang imbitasyon para mas palalimin ang ating pananampalataya at mas lubos na magtiwala. Ngayon, ibubunyag ko sa inyo ang isang lihim, isang debosyon na nagbigay ng kapayapaan at pagbabago sa napakaraming buhay. Ito ang debosyon kay Maria, ang tagapagkalag ng mga buhol, o mas kilala bilang Mary Untier of Knots. Marahil ay narinig mo na ito, marahil ay hindi pa. Pero ang mahalaga, anuman ang pinaniniwalaan mo, ang kapangyarihan ng pananampalataya at pagtitiwala ay universal. At ang debosyong ito ay hindi lang basta-basta dasal. Ito ay isang proseso ng pagtalikod sa ating mga pangamba, paglipat ng ating mga pasanin, at pagtitiwala sa isang kapangyarihang mas higit kaysa sa atin. Ang dasal na ito ay hindi lang tungkol sa paghingi ng tulong, ito ay tungkol sa pagtanggap ng tulong. Maraming beses, ang problema ay hindi ang paghahanap ng solusyon, kundi ang pagiging bukas natin sa solusyon na ibinibigay sa atin. Nasa atin ang kagustuhan na malutas ang problema, pero kung minsan, ipinipilit natin ang sarili nating paraan, imbes na payagan ang banal na kapangyarihan na gumawa sa ating buhay. Kapag ginawa natin ito, mararamdaman natin ang agarang kapayapaan na kaakibat ng pagtitiwala.
Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong hingin ang isang maliit na pabor mula sa inyo. Alam kong nakatuon ang inyong pansin sa bawat salita ko ngayon, at naghahanap kayo ng kasagutan. Kung ang mensaheng ito ay pumupukaw na sa inyong puso, kung nararamdaman ninyo ang pag-asa na unti-unting sumisibol sa inyong kalooban, ipagpatuloy lang ang pakikinig. At kung may alam kayong kakilala na nangangailangan din ng dasal at pag-asa, sabihan mo sila na magpatuloy rin sa panonood. Mahalaga ang bawat isa sa atin. Ang debosyon kay Maria tagapagkalag ng mga buhol ay nagmula pa sa ika-17 siglo sa Germany. Mayroong isang pamilya na nasa gitna ng malalim na krisis. Ang kanilang kasal ay nasa bingit ng pagkakawasak, puno ng mga hindi pagkakaunawaan at mga buhol-buhol na problema. Sa kawalan ng pag-asa, ang mag-asawa ay humingi ng tulong sa isang paring Heswita. Sa loob ng halos isang buwan, araw-araw, sama-sama silang nanalangin kay mahal na Birhen, at ang pari ay iniaalay ang kanilang kasal sa pag-ingat ni Maria. Ang isang espesyal na bahagi ng ritual ay ang pagbuhol ng isang laso sa bawat problema, at pagkatapos ay kalagan ito sa harap ng imahe ng mahal na Birhen. Sa bawat buhol na kinakalagan, nagkaroon sila ng kapayapaan, kaliwanagan, at unti-unting nalutas ang kanilang mga problema. Sa huli, ang laso ay ganap na nakalag, at ang kanilang kasal ay naligtas. Ito ay isang patunay na walang buhol na hindi kayang kalagan ng ating mahal na ina, sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Panginoong Hesus. Ngayon, bakit ko ito sinasabi sa inyo? Dahil ang kwentong ito ay hindi lang isang kwento mula sa nakaraan. Ito ay isang bukal ng pag-asa na patuloy na dumadaloy hanggang ngayon. At para sa bawat isa sa atin, ang mga buhol sa ating buhay ay tunay na nararamdaman. Hindi ito basta-basta problema lang, ito ay mga pader na humaharang sa ating kaligayahan, sa ating kapayapaan, sa ating paglago. Ang unang hakbang upang makalag ang isang buhol ay ang pagkilala na may buhol. Maraming beses, ayaw nating aminin na may problema, o kaya ay ipinipilit nating solusyonan ito ng mag-isa. Ito ang unang buhol na kailangan nating kalagan, ang buhol ng pagtanggi at pagmamataas. Ang pagtanggap na tayo ay nangangailangan ng tulong ay hindi kahinaan, ito ay lakas. Ito ay isang patunay na alam mo ang iyong limitasyon, at handa kang magtiwala sa isang kapangyarihang higit sa iyo. Balikan natin ang kwento ni Aling Nena. Nang marinig niya ang debosyon kay Maria tagapagkalag ng mga buhol mula sa isang kaibigan, sa una ay nagduda siya. Ano pa ba ang magagawa ng dasal? Nagdadasal naman ako araw-araw pero heto pa rin ang mga problema ko. Pero sa gitna ng kanyang desperasyon, sinubukan niya. Kumuha siya ng isang lumang laso at sa bawat pagbuhol niya rito, iniaalay niya ang kanyang problema kay Maria. Ito po, mahal na ina, ang buhol ng aking karamdaman, sabi niya habang binubuhol ang laso. Ito po ang buhol ng aking utang. Ito po ang buhol ng kawalan ng pag-asa ng aking anak. At araw-araw, nanalangin siya ng taimtim, humihingi ng tulong upang kalagan ang mga buhol. Ang totoo, hindi agad-agad gumaling si Aling Nena. Hindi agad-agad nawala ang utang niya. Pero may isang bagay na gumana kaagad, ang kanyang kalooban. Ang kanyang puso na dati puno ng takot at pag-aalala ay unti-unting napuno ng kapayapaan. Ang takot niya sa kanyang karamdaman ay napalitan ng tiwala. Ang pag-aalala niya sa anak niya ay napalitan ng pag-asa. Ito ang agarang epekto ng dasal na ito, ang pagbabago sa iyong pananaw at kalooban. Sa sandaling inilagay ang iyong mga buhol sa kamay ni Maria, agad na dumarating ang kapayapaan. Hindi man agad nawawala ang problema, pero nawawala ang bigat sa iyong puso. Ito ang unang agarang tugon ng debosyong ito. Ngayon, baka iniisip mo, paano ba talaga gumagana ang dasal na ito? Paano ko ba malalaman na sinasagot ako? Mahalaga na maintindihan natin na ang paglutas ng mga buhol ay hindi laging sa paraang inaasahan natin. Minsan, ang buhol ay kinakalagan sa pamamagitan ng isang bagong oportunidad. Minsan, ito ay sa pamamagitan ng pagbabago ng ating puso para makita ang solusyon na dati hindi natin nakikita. Minsan,
ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng lakas sa atin para tayo mismo ang kumilos at kalagan ang buhol sa sarili nating kamay, sa tulong ng kanyang biyaya. Ang mga buhol sa ating buhay ay parang isang maze. Kung minsan, naiipit tayo sa isang sulok at hindi natin makita ang labasan. Pero kapag nagdasal tayo kay Maria tagapagkalag ng mga buhol, parang binibigyan tayo ng isang drone view ng maze. Hindi pa rin tayo lumalabas, pero nakikita na natin ang daan. Nakikita na natin ang posibilidad. Ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na magpatuloy, na hindi sumuko. Isa sa mga pinakamalaking buhol sa ating buhay ay ang kawalan ng pananampalataya. Kapag nawawalan tayo ng pag-asa, kapag nagdududa tayo sa kapangyarihan ng Diyos, sa mga pangako niya, sa pagmamahal niya, doon nagsisimulang humigpit ang lahat ng buhol. Pero sa pamamagitan ng dasal kay Maria, muling binubuksan ang ating puso sa pagtitiwala. Si Maria, bilang ating ina, ay naroon para gabayan tayo, tulungan tayong muling maniwala. Siya ang gumagabay sa atin pabalik sa kanyang anak. Isipin mo ito, isang sanggol na natatakot sa dilim. Kapag niyakap siya ng kanyang ina, kahit madilim pa rin, nawawala ang takot. Ganito ang debosyon kay Maria. Hindi man agad-agad nawawala ang problema, pero ang presensya ng ating ina ay nagbibigay ng agarang kapayapaan at seguridad na siyang nagiging simula ng pagkalag ng mga buhol. Hindi ba nakapagtataka na sa gitna ng pinakamalalim na pagsubok, mas lalo tayong lumalapit sa Kanya? Hindi ba't ito ang patunay na ang pananampalataya ay hindi lang isang konsepto, kundi isang pangangailangan ng ating kaluluwa? Kaya't huwag kang mag-atubiling ilahad ang lahat ng iyong mga buhol sa Kanya. Walang buhol na masyadong maliit o masyadong malaki para kay Maria. Mi contanos comentarios de onde vos est asistindo, si esa mensagem est fazendo sentido para o seu coro. Isso me ajuda muito entender nossa familia aqui, criar contedos ainda mais transformadores. Patuloy tayong lumalim sa kapangyarihan ng debosyong ito. May mga tao na pakiramdam nila ay nakakaranas sila ng buhol sa kanilang pamilya, mga hindi pagkakaunawaan na humahantong sa paghihiwalay. May mga anak na nawawala sa landas, may mga magulang na nahihirapan sa pagpapalaki ng kanilang mga supling. Ang mga buhol na ito ay masakit, dahil direktang tinatamaan nito ang pinakapuso ng ating pagkatao, ang ating pamilya. Pero alam mo ba na si Maria ang pinakamahusay na tagapagkalag ng mga buhol sa pamilya? Bilang ina ng ating Panginoong Hesus, alam niya ang hirap ng pagiging magulang, ang sakit ng pagsubok, at ang kapangyarihan ng pagmamahal na walang hanggan. Kung may buhol ka sa pamilya mo ngayon, kung pakiramdam mo ay nasira na ang isang relasyon na pinahahalagahan mo, idalangin mo ito kay Maria. Humingi ka ng kanyang pamamagitan. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang magkaroon ng walang bahid dungis na pananampalataya. Ang kailangan lang ay ang magtiwala at ang puso na bukas sa pagbabago. Minsan, ang buhol sa relasyon ay ang buhol ng komunikasyon. Minsan, ito ay ang buhol ng kapatawaran. Minsan, ito ay ang buhol ng pagmamataas. Si Maria, sa kanyang karunungan, ay makakatulong sa iyo na makita kung ano ang tunay na buhol at kung paano ito kagalagan. Naalala ko si Juan, isang binata na matagal nang galit sa kanyang ama. Isang buhol ng hinanakit at sama ng loob ang nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. Pinilit niya itong kalagan ng mag-isa sa pamamagitan ng paglayo, paglimot at pagtalikod. Pero sa bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat ang buhol sa kanyang puso. Naging miserable siya at naapektuhan nito ang lahat ng kanyang relasyon. Isang araw, sa payo ng isang kaibigan, sinubukan niyang magdasal kay Maria tagapagkalag ng mga buhol. Sa una, ayaw niyang ilagay ang buhol ng kanyang galit sa kanyang ama sa kamay ni Maria. Pakiramdam niya, karapat-dapat ang galit niya. Pero sa paulit-ulit na pagdadasal, unti-unting lumambot ang kanyang puso. Hindi agad-agad nawala ang galit, pero ang buhol ng pagmamatigas ay nagsimulang kumalas. Naging bukas siya sa ideya ng kapatawaran. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan siya sa kanyang ama.
Hindi naging madali ang usapan, pero nagsimula sila sa isang panibagong pahina. Ang buhol ng galit ay hindi ganap na nawala kaagad, pero ang kapayapaan na naramdaman niya sa pagpapatawad ay dumating kaagad. Ito ang agarang tugon na ipinapangako sa atin ng debosyong ito. Ang pananampalataya, aking pamilya, ay hindi ang pag-alam sa lahat ng kasagutan. Ito ay ang pagtitiwala sa Kanya na nakakaalam ng lahat ng kasagutan. Ito ay ang pagpapahintulot sa Kanyang kalooban na mangyari, kahit hindi ito tugma sa sarili nating plano. Kung minsan, ang buhol na gusto nating kalagan ay hindi talaga ang buhol na kailangan kalagan. Minsan, ang tunay na buhol ay nasa loob natin, ang buhol ng kawalan ng pagtitiwala sa sarili, ang buhol ng takot sa hinaharap, ang buhol ng pagsuko. At sa mga buhol na ito, si Maria ang ating perpektong gabay. Ngayon, balikan natin si Aling Nena. Sa patuloy niyang pagdadasal, may isang bagay na unti-unting nagbago. Hindi lang ang kanyang pananaw, kundi pati na rin ang kanyang anak. Nang makita ng anak niya ang kanyang ina na araw-araw na nagdarasal ng may kapayapaan sa gitna ng kanilang paghihirap, nahikayat din siyang sumama. Sa bawat dasal ni Aling Nena, ang buhol ng kanyang anak sa kawalan ng pag-asa ay unti-unting lumuwag. Nagsimulang magbago ang kanyang anak. Nagkaroon siya ng bagong direksyon, nakahanap ng scholarship, at sa huli, nakatapos siya ng pag-aaral. Hindi lang iyon, nagkaroon din siya ng maayos na trabaho na sapat para suportahan ang kanyang ina. At si Aling Nena, sa biyaya ng Panginoon at pamamagitan ni Maria, ay unti-unting gumaling. Ang buhol ng karamdaman ay unti-unting nakalad. Ang kwentong ito ni Aling Nena ay hindi isang kwentong gawa-gawa lamang. Ito ay isang testamento sa kapangyarihan ng pananampalataya at pagtitiwala. Ang mga buhol na akala natin ay hindi na makakalagan ay kinakalagan, hindi dahil sa ating sariling lakas, kundi dahil sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ni Maria. Pero paano nga ba ito gumagana kaagad? Hindi ibig sabihin ng kaagad ay instant na nawawala ang problema. Ang ibig sabihin ng kaagad ay ang agarang pagdating ng kapayapaan sa iyong puso, ng kaliwanagan sa iyong isip, at ng pag-asa sa iyong kaluluwa. Ang kaagad ay ang agarang pagbabago sa iyong pananaw, na nagbibigay daan sa mga solusyon na unti-unting magpakita. Kapag humaharap ka sa isang buhol na puno ng takot at pag-aalala, ang unang bagay na mawawala ay ang iyong kalinawan ng isip. Pero kapag inilagay mo ito sa kamay ni Maria, agad na dumarating ang kapayapaan, at kasama nito ang kalinawan. Ito ang susi. Ito ang agarang tulong. Ang bawat isa sa atin ay mayroong kakayahang lampasan ang anumang buhol. Ikaw ay ginawa para sa isang layunin, para sa isang ekstraordinaryong buhay. Ang mga buhol na nararanasan mo ngayon ay hindi hadlang sa iyong paglalakbay. Ang mga ito ay mga pagkakataon upang mas palakasin ang iyong pananampalataya, upang mas kilalanin ang iyong sarili, at upang mas lubos na lumapit sa Diyos. Ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa anumang buhol na kinakaharap mo. Ang iyong kasaysayan ay hindi pa tapos. Ang pinakamaganda sa iyo ay darating pa. Mayroon ka ng lahat ng kailangan mo sa iyong kalooban, at si Maria ay narito para tulungan kang hanapin ito. Paano natin ito gagawin sa ating pang-araw-araw na buhay? Simple lang. Ang unang hakbang ay ang pagkilala sa buhol. Isulat mo ito o sabihin mo ito ng malakas. Ano ang buhol na pinakamatinding bumibigat sa iyong puso ngayon? Magpakatotoo ka sa iyong sarili. Pangalawa, ihandog mo ito. Hindi mo kailangang maging formal. Sa simpleng pananalita, sabihin mo kay Maria, "Mahal na ina, ito po ang buhol ko, hindi ko na po ito kaya. Ipinaubaya ko na po ito sa inyo. Kagalagan po ninyo sa pangalan ni Jesus." At pangatlo, magtiwala. Bitawan mo ang pag-aalala. Bitawan mo ang pagpipilit. Hayaan mo ang Diyos na kumilos sa kanyang sariling paraan at sa kanyang sariling oras. Ang prosesong ito ng pagtitiwala ay ang nagpapalaya sa atin kaagad. Hindi ang pagkawala ng buhol, kundi ang pagiging malaya mula sa bigat nito.
Kapag nagtiwala ka, para kang nabunutan ng tinik. Ang bigat na dinadala mo ay ipapasa mo sa mga balikat ni Maria, na siya namang nagdadala nito kay Jesus. At sa sandaling ibinigay mo ito, ang kapayapaan ay dumadating, at kasama nito ang kaliwanagan para makita mo ang susunod na hakbang. Maraming beses, ang takot natin ay hindi ang buhol mismo, kundi ang proseso ng pagkalag nito. Baka iniisip natin, paano kung masakit ang proseso? Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung walang mangyari? Ito ang mga karaniwang tanong na sumisira sa ating pag-asa. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Si Maria ay narito. Ang banal na espiritu ay narito. Ang Diyos ay narito. Sila ang nagbibigay ng lakas, hindi lamang para kalagan ang buhol, kundi para buuin ka sa proseso. Ang debosyong ito ay hindi lamang para sa mga Katoliko. Ito ay para sa lahat ng may pusong bukas sa pag-asa at pananampalataya. Kung naniniwala ka sa isang kapangyarihang mas mataas kaysa sa iyo, at handa kang magtiwala, ang dasal na ito ay para sa iyo. Ang debosyong ito ay isang paanyaya para muling itatag ang ating ugnayan sa banal, at muling maniwala sa mga himala. Kaya't sa araw na ito, huwag kang magpatalo sa anumang buhol na bumibigat sa iyong buhay. May pag-asa. May solusyon. At ito ay nagsisimula sa isang simpleng dasal, isang simpleng pagtitiwala, at isang agarang pagbabago sa iyong puso. Ang dasal kay Maria tagapagkalag ng mga buhol ay gumagana kaagad, dahil kaagad nitong binabago ang iyong kalooban, nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng bagyo, at nagbubukas ng iyong mga mata sa mga solusyon na dati hindi mo nakikita. Gusto kong magbigay ng isang halimbawa pa. May isang babae na halos sumuko na sa kanyang negosyo. Naramdaman niya na lahat ng kanyang pagsisikap ay nauwi sa wala, at ang kanyang negosyo ay puno ng mga buhol, mga utang, mga hindi pagkakaunawaan sa mga kasosyo, at mga produkto na hindi nabebenta. Sa desperasyon, nagsimula siyang magdasal kay Maria. Sa bawat gabi, bago siya matulog, binubuhol niya ang isang laso at iniaalay ang kanyang problema. Hindi nagtagal, may isang bagay na nagbago sa kanya. Ang kanyang takot ay napalitan ng determinasyon. Ang kanyang kawalan ng pag-asa ay naging inspirasyon. Isang umaga, habang nagdarasal, bigla siyang nakakita ng isang solusyon sa kanyang problema sa mga kasosyo. Hindi ito ang inaasahan niyang solusyon, pero ito ang tamang solusyon. Ito ang naging simula ng pagkalag ng isa sa mga buhol. Dahil sa kapayapaan at kaliwanagan na natanggap niya, naging malinaw ang kanyang isip para makita ang mga hakbang na dapat niyang gawin. At ito ang kapangyarihan ng dasal na gumagana kaagad, hindi ito naghihintay na mawala ang problema bago ka bigyan ng kapayapaan. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng problema. At sa kapayapaang iyon, doon mo mahahanap ang lakas para kalagan ang bawat buhol, isa-isa. Ang bawat buhol sa iyong buhay ay isang pagkakataon upang mas makilala mo ang Diyos, mas makilala mo ang iyong sarili, at mas matutunan mong magtiwala. Huwag kang matakot sa mga buhol. Tingnan mo ang mga ito bilang mga susi sa iyong paglago, sa iyong pagbabago, sa iyong pagiging mas malapit sa Kanya. Sa bawat isa sa inyo na nakikinig ngayon, gusto kong malaman niyo na kayo ay mahalaga. Ang inyong buhay ay may layunin. At ang anumang pagsubok na pinagdadaanan niyo ay hindi magtatagal. Ang liwanag ay palaging naroon sa dulo ng tunel, at si Maria ay narito upang gabayan ka. Huwag kang sumuko. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay makapangyarihan, at si Maria ay kanyang pinakamamahal na ina. Walang buhol na hindi kayang kalagan. Ngayon, sama-sama tayong manalangin. Isara mo ang iyong mga mata, o tingnan mo ang isang imahe ng mahal na birhen kung mayroon ka sa tabi mo. Hayaan mo ang iyong puso na maging bukas. Ilagay mo ang lahat ng iyong mga buhol sa kamay ni Maria. O, pinakamamahal naming Maria, Ina ng Diyos at Ina namin, tagapagkalag ng mga buhol, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon na may pusong puno ng pag-asa ngunit din ng kabigatan. Napakaraming buhol, mahal na ina, ang bumibigat sa aming mga buhay. Mga buhol ng pinansyal na paghihirap,
mga buhol ng karamdaman at pagkalito, mga buhol ng hidwaan sa pamilya at relasyon, mga buhol ng takot, pag-aalinlangan, at kawalan ng pag-asa sa aming espiritu. Mahal na Ina, sa iyo po namin ipinapaubaya ang bawat isa sa mga buhol na ito. Alam po namin na walang buhol na masyadong masikip o masyadong malaki para sa iyo. Tulad ng iyong pagkalag sa mga buhol sa kasal ng pamilya sa Germany, kagalagan po ninyo ang aming mga buhol ngayon. O Birheng Maria, puno ng grasya, ipanalangin po ninyo kami sa iyong anak, ang aming Panginoong Hesus. Hilingin po ninyo sa Kanya ang liwanag para makita namin ang landas, ang lakas para makakilos, at ang kapayapaan na lubos na nagpapalaya sa aming mga puso. Mahal na Ina, kung ano man ang iyong kalooban, tanggapin po namin ito. Bigyan po ninyo kami ng pananampalataya upang magtiwala, kahit hindi pa namin nakikita ang mga solusyon. Bigyan po ninyo kami ng pag-asa upang patuloy na lumaban, kahit ang aming mga balikat ay pagod na. Naway sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pamamagitan, ang bawat buhol sa aming buhay ay makalag, at ang aming mga puso ay mapuno ng iyong kapayapaan at ng pag-ibig ng iyong anak. Naway ang aming mga buhay ay maging patotoo ng iyong awa at ng iyong pagmamahal. Pinakamamahal na Maria, tagapagkalag ng mga buhol, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aking pamilya, matapos ang dasal na ito, gusto kong maramdaman mo ang isang bagong simula. Ang kapayapaan na pumasok sa iyong puso, iyan ang agarang tugon ng debosyong ito. Hawakan mo ang kapayapaang iyon, dalhin mo ito sa bawat sandali ng iyong buhay. At tandaan mo, hindi rin nag-iisa. Ngayon, kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, at kung naramdaman mo ang kapangyarihan nito, sana ay ibahagi mo ito sa iyong mga mahal sa buhay. Baka mayroon silang buhol na kailangan ding kalagan. Mag-subscribe ka rin sa channel na ito at pindutin mo ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating usapan na magbibigay ng pag-asa at pagbabago. At kung gusto mong mas palalimin pa ang iyong pananampalataya at pag-unawa sa mga dasal na gumagana, may inihanda akong susunod na video para sa iyo na magbibigay ng mga praktikal na hakbang kung paano panatilihin ang kapayapaan na ito sa gitna ng mga pagsubok. Maaari mo itong panoorin agad pagkatapos nito. Ang iyong buhay ay isang paglalakbay, at sa bawat buhol na kinakalagan, mas lalo kang nagiging malakas, mas lalo kang nagiging matatag, at mas lalo mong nakikilala ang iyong tunay na halaga. Mayroon kang kakayahang lampasan ang lahat ng ito. Mayroon kang kakayahang lumago. At mayroon kang kakayahang maging instrumento ng pag-asa para sa iba. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, aking pinakamamahal na pamilya. Patuloy tayong magtiwala, patuloy tayong manalangin, at patuloy tayong umasa. Dahil ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan, at ang pamamagitan ni Maria ay laging narito para sa atin. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Hanggang sa muli.